Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Basing sa ating thumbnail, kung makikita nyo, itong si Vice President Inday Sara Duterte nagsalita na po patungkol kay Baste Duterte at nagsalita na rin si VP Sara patungkol dito sa nangyari kay Pastor Apollo Kibuloy, mainly doon sa nangyari sa KOJC. Okay? So pag-usapan din natin yan. Ano yung mga komentaryo nitong ating Vice President Inday Sara Duterte. Okay? And also, pag-usapan rin natin itong sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang speech. Okay? Yung speech niya kanina, ano bang sinabi niya? Okay? Ang gusto niyang mangyari ang Pilipinas raw, tuloy-tuloy ang pag-defend. Sabi niya, defend everything that is rightfully ours. Okay, dapat raw i-defend natin yung mga atin, tinatawag nating atin. Okay, may reaction tayo diyan, may opinion tayo diyan mamaya. Okay, susuplakin natin kung saan naging sablay itong ating Pangulong Bongbong Marcos. Pasensya ka na, Mr. President, kailangan ka talaga naming pupunayin, demokrasya tayo, di ba? Okay, marami tayong pag-uusapan ngayon, di ba? Itong last na pag-usapan natin, itong ang nagpalabas ng hinanaing itong si Attorney Harry Roque na tunay na problema sa bansa nililihis nitong gobyerno na ito. Okay? Dahil nga raw dito, sabi ni Attorney Harry Roque, sa propaganda ng Marcos administration. Okay, yan ang pag-uusapan natin. Alam kong masakit yan na marinig itong mga kapalpakan ng ating gobyerno, pero wala tayong magawa. Dapat nating isiwalat yan para mamulat ang mata ng ating taong bayan na ganito na po ang dapat nating isigaw para magbago naman kahit konti lang itong ating gobyerno kung meron man silang pagkukulang. Okay? Pero so much with that, help me na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube para guys, kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay nating i-like, i-share itong video na to sa Facebook at YouTube. Like and share guys. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. And also guys, paki-subscribe, paki-follow sa Facebook at sa YouTube para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. At yung mga cellphones nyo, ma-notify kayo kung meron tayong mga breaking news. Okay, sabay-sabay nating i-follow, i-subscribe. Yan ay sa Facebook at sa YouTube. Ready? 1, 2, 3, go! Ayan, naka-follow and subscribe na ba? Yung mga hindi pa naka-follow, subscribe. Okay, so, ayan. Pag-usapan na natin itong una nating topic, okay? Ano ba yung unang topic natin? Unahin muna natin itong si VP Sara kasi nagsalita na po itong si Vice President Inday Sara Duterte. Una na nating sinabi na itong ating Vice Presidente is so busy talaga, no? At nabalitaan natin si Vice President Inday Sara Duterte po ay nagkasakit. Ngunit hindi naman niya pinaalam sa atin, hindi niya pinaalam sa public. Siguro pinaalam niya pero hindi ko nabalitaan. I'm sorry, hindi ko nabalitaan na nagkasakit yung ating VP Sara. Okay, pero isa lang yung masasabi ko diyan. Yung isang leader po na nagkasakit at hindi niya as much as possible tinatago niya na may karamdaman siya, naging hindi maganda yung kanyang kondisyon ng kanyang katawan, no? That only shows na strong leader itong si Vice President Inday Sara. Kasi ayaw niyang malaman ng taong bayan na nagkasakit siya. Okay? That shows strong siya na pagkababae, no? Babae naman itong si VP Sara pero hindi niya pinalam kasi alam niya na kapag malaman ng kanyang mga supporters, especially sa mga taong bayan, mag-abala sa kanya, no? It will draw concern sa kanya. Pero okay man yun, pero as much as possible, hindi na niya pinaalam para wala ng maraming istorya, di ba? Hindi na inarte yung ating VP Sara, okay? So, si VP Sara, nagsalita na tungkol sa umano'y planong pagsuspinde dito sa Davao City Mayor na ang kanyang kapatid ay si Baste Duterte. Okay? So alamin natin kung ano ang nagiging reaksyon, ano ang sinabi ni Vice President Inday Sara Duterte sa kanyang kapatid na si Baste na medyo napag-usapan din yun, di ba? Kasi una nang sinabi diyan ni Attorney Harry Roque. So, ayan, kumalat yan. So, heto na, si VP Sara, pakinggan natin anong reaksyon niya tungkol dito. Okay, pasok VP Sara. The freedom we experience in the present is the result of the unyielding resolve of our ancestors to reclaim our right to govern ourselves as a sovereign nation, pursue the aspirations of our people, and manage our own economic resources.
ang Independence Day ay hindi lamang para sa So ito yung naging speech ni VP Sara sa Independence Day, okay? pagdiriwang ng ating kalayaan. Kasama rin dito ang pag-alaala sa ginawang sakripisyo ng ating mga ninuno. Ito ang mensahe ni Vice President Sara Duterte sa pagdiriwang ng 126th Independence Day Anniversary sa Rizal Park, Davao City kaninang umaga. Sa isa pang mensahe niya, nananawagan ito sa mga Pilipino na magkaisa para sa isang maunlad na bansa. Sa unang pagkakataon makalipas sa ilang linggo, So ito na, nagtakbuhan na itong mga media for an ambush interview kay VP Sara. muling nagpakita sa publiko si VP Sara matapos mapaulat na nagkasakit ito. Sa Facebook post ng kapatid nitong si Congressman Paulo Pulong Duterte noong May 31, binati nito si VP Sara ng happy birthday at get well soon. Hindi direktang sinagot ni VP Sara kung nagkasakit siya, pero tiniyak ito sa publiko na maayos na ang kanyang kalagayan. Well, I'm okay. So, yeah. Yun lang ang comment niya na tanong ng mga media kung nagkasakit siya. Well, I'm okay, di ba? That's a strong leader. Maraming salamat sa birthday greetings. Dili na ko maisa-isa ang ako ang pasalamat sa tanan nga nag-greet o birthday greetings o ang ilahang mga wishes sa maayong panglawas. And I am happy to be here in Davao City, and I wish all the Baweños, unang-una, kalma lang ta, ikaduha, Happy Independence Day. Nabanggit niya, kalma lang ta. This is an ambush interview. Pero, kasi, tinanong siya ng media, ano ang mensahe mo sa Davao? Independence Day, ha? Independence Day ito nangyari. Ambush interview. Bakit nabanggit niya yun? Kalma lang ta. That is a Visayan phrase, kalma lang ta. What is the meaning of kalma lang ta? Sige nga. What is the Tagalog of kalma lang ta? Tanungin ko ang audience ko para malaman, kasi ang nakaintindi ang mga Bisaya lang. Di ba? How about those yung mga kababayan natin sa Luzon? Alam nyo ba? What's kalma lang ta? Oy, Emma Castillo, hello po. Maraming salamat sa $5, $4.99 po. Maraming salamat. Ayan. Gawin ko mo ng moderator ito. Maraming salamat. Emma Castillo. What is kalma lang ta? Yan, Len Helen. Mahinahon lang tayo. Maghinahon. Relax lang tayo. Ayun kay Mark Daniel. Eric Di Guzman, relax lang. Yan ang sabi ni VP Sara. Bakit nasabi niya yan? In an ambush interview. Okay, ito yung aking analysis dyan, ha. Nabanggit ni VP Sara na kalma lang ta o mahinahon lang tayo. Relax lang tayo, kalmado lang. Kalma na, kalma. Nabanggit niya yon dahil alam niya kung ano ang nangyari sa KOJC. Alam ni VP Sara kung ano yung ginawa ng gobyerno sa Davao. Di ba? Marami kasi naganap. Yung mga kapulisan sa Davao, anong ginawa ng gobyerno? Anong ginawa ng kapulisan dito sa KOJC? And where is it located? Davao po. Sabi pa nga ni Basti Duterte, hindi natin sila bigyan ng tayo ay magiging angry sa kanilang ginawa. Hindi natin sila bigyan ng ganyan. Hayaan yung gawin yan ng gobyerno natin. Kasi itong mga PNP, inutusan lang ito eh. Let's be calm. Yan, sabi ni Lilita Torres. Hindi bigyan ng taga Davao na mainit na response itong ginawa ng PNP. Utos by the government. Utos ba kung sino yan? Sabi ng iba, utos yan ni Martin Romualdez. Diba? Kalma lang ta. Imagine the leaders in Davao saying kalma lang ta. What if nangyari yan sa ibang syudad? What if nangyari yan sa ibang city? Baka nagalit na sila. Pero the Davao City and the rest of the Filipino people sa Davao handle it calmly, handle it with a nice way. Hindi nila sinaktan ang mga sundalo. Sila yung nasaktan. I'm sorry for the term sundalo. Hindi nila sinaktan ang mga kapulisan. Malito ko kasi sa bibig ko yung sundalo kasi naka full battle gear kasi yung kanilang attire. So I'm sorry. Mali yun. Hindi sinaktan ng mga taga Davao, mga taong bayan, mga taga KOJC members. Hindi sinaktan ang mga pulis. Sila yung mga nasaktan sa pulis. Tingnan mo. Yung nakita natin sa video, may kinaladkad. Di ba? Merong mga minor de edad na mga nasasaktan. Pero in response to that, ang sabi ni Basti Duterte, hindi natin sila bigyan ng tension, no? They don't deserve our effort. They don't deserve our energy para guluhin tayo dito sa Davao. At pati itong si VP Sara, pasaring yun eh. Kalma lang tayo. Manghinahon lang tayo.
Eh kung itong si VP Sara, kung bad leader pa ito, 'di ba? He could have fueled the fire. He could have tell the Davaoenos na, sugod na tayo, dapat kayong gaganti kayo, dapat magalit kayo sa ginawa ng mga kapulisan. Ganyan sana ang ginawa niya, di ba? Kung mga dilawan moves pa yan, ginawa na nila ng di ba? Magsakta nila yung kapulisan o kung ano bang gawin nila. Pero VP Sara is a good leader. Ano ang kanyang advice? Magmahinahon lang tayo. Kalma lang tayo. They don't deserve our energy. 'Di ba? Alam naman natin. Basing on the analysis of sa mga eksperto, yung ginawa nila sa KOGC, drama lang 'yun, parang ibig ko sabihin yung pag-serve ng arrest warrant sa kanila, tama 'yun. Tama na mag-serve sila kasi si Kibuloy is merong arrest warrant. Pero mali lang yung the way nila sinerve yung arrest warrant. Bakit nagdala pa kayo ng daang-daang kapulisan? Yun ang mali eh. Di ba? Casablanca Mix Vlog, maraming salamat po sa 300. Ayan, anong tawag dito sa ano? Anong tawag doon? Yung currency sign? Hindi ko alam. Maraming salamat. 800 ba yan? Maraming salamat ka sa Blanca Mix Vlog. Lagi itong nagpapakapi sa akin eh. Yung mga taga-Germany dyan, pakapi naman kayo. Maraming salamat ka sa Blanca Mix Vlog. Ayan. Ay, ano ba yung mga vlog mo, Casablanca? Gagawa ka ba ng Casablanca? Paborito ko yun ha. Sino ditong nakatikim na ng Casablanca? So, ayan ha. Yun ang mali sa ating PNP. Kung anong drama, baka gusto nilang para magmukha yung Davao. Di natin alam ginawa nila yon para magmukha ang Davao na marami talagang mga anong tawag doon, mga pasaway na mga taong bayan natin. Pero hindi yan kinagat ng Davao. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman